Okay na. May nakilala ako. Pag may pula na. Hindi sure din namin babae. Naramdaman ko sa kanya ang pag-iingat. Noong una ko siya nakilala, hindi ko naisip na magkakaroon kami ng malalim na samahan. Dahil siya ay matanda at ako ay medyo bata. Noong una, natatakot ako sa kanya. Dahil nandiyan yung sumisigaw siya, palagi ko siya nakikita nagsasaway sa mga bata at nakikinig na estudyante. Saway dito, saway doon. Sigaw dito, sigaw doon. Pero halos hina-high blood na nga siya sa mga sigaw. Pero minsan, tataka ako kapag hindi ko siya naririnig. Kapag hindi ko naririnig ang boses niya, yung pala, masakit ang ulo, masakit ang katawan, at pagkahilig sa akin. Kapag wala siya, iba yung pakiramdam. Hinahanap-hanap ko siya, maging ang kanyang boses. Sinasabi ko, nasaan na kaya si... Ang tahimik naman. Ano ba yan? Hindi ako sanay na wala siya at hindi narinig ang boses niya. Pagkasama ko siya, iba yung pakiramdam. Para sa parang siya na nga ang nanay ko. Pagkasama mo siya, hindi mo mararamdaman na ibang asal niya. Dahil ipaparamdam niya sa'yo na pwede mo siyang pakita. Lahat kami sa school, ang tulong sa kanya, hindi lamang isang principal teacher. Kundi ina, pwede mo sabihan ng mga problema. At kapag nalaman niya ang problema mo, pamayuhan ka niya at mamahalin at mananalangin sa'yo. Hindi ka niya huhusgahan. Kahit na ano pang malaman niya tungkol sa iyo. Isa siyang tapat at tunay na naglilingkod. Minsan, papasok sa room at sabihin, Angelica, ayusin mo naman ako. Ayusin mo yung buhok ko. Isang beses, kinakabahan ako. Pasok ako sa school. Ate
Yun ang